Ang kwento ng pinakamalamig na lugar sa mundo, East Antarctic Plateau, tahanan ng mga matinding kondisyon ng panahon na maaaring maging mapanganib at misteryoso. Ngunit lampas sa nagyelong temperatura at malayelong tanawin, may isang hindi gaanong kilalang kwento ng katatagan, pagtuklas, at pagsusumikap na madalas hindi napapansin. Narito ang ilan sa mga pinakakamangha-manghang aspeto ng nakatagong kasaysayan ng Antarctica. Ang pinakamalamig na temperatura sa mundo na naitala sa Earth ay nasa Antarctica, na umabot sa lagpas negatibong 128 degrees Fahrenheit o 89 degrees Celsius sa Vostok Station ng Soviet Union noong 1983. Ngunit ang matinding temperatura ng Antarctica ay hindi lamang mga numero, ipinapakita nito ang isang mabangis at mapanganib na kapaligiran kung saan ang kakayahang makaligtas ng tao ay isang pambihirang tagumpay. Mahigit 79% ng kontinente ay natatakpan ng yelo, at ang iba rito ay umaabot ng hanggang 4.7 kilometro ang kapal. Ang hindi masukat na pag-iisa, ang Antarctica, ay ang tanging kontinente na walang katutubong populasyon, at wala rin itong permanenteng residente. Ang matinding panahon, pag-iisa, at kawalan ng infrastruktura, ay lumikha ng isang kapaligiran kung saan tanging mga pangkat na pang-agham lamang ang nananatili sa malalayong research station. Tinitiis nila ang mga buwan ng ganap na kadiliman tuwing taglamig at walang tigil na liwanag ng araw tuwing tag-init. Ang buhay sa mga istasyong ito ay lubhang mahirap, madalas nakakaranas ang mga siyentipiko ng sintomas ng pag-iisa at stress dulot ng matinding panahon na nagreresulta sa tinatawag na Antarctic psychosis. Nakakubling mga buhay, bagamat mukhang salat sa buhay ang Antarctica, ito'y tirahan ng iba't ibang uri ng hayop na nakaangkop sa lamig. Ang mga emperor penguin, halimbawa, ay kayang tiisin ang pinakamatinding kondisyon, at doon pa sila nagpaparami tuwing malupit na taglamig. Ang mga leopard seal, orca, at iba't ibang uri ng krill, at iba pang buhay dagat ay namumuhay ng maayos sa mayamang sustansyang tubig sa paligid ng kontinente, sa kabila ng yelong nakabalot sa ibabaw. Ang madilim na karera patungong South Pole, isa sa mga pinakakilala at nakalulungkot na kwento ng katatagan ng tao ay ang karera patungong South Pole sa pagitan ng Norwegian explorer na si Roald Amundsen at British explorer na si Robert Falcon Scott noong unang bahagi ng 1900. Matagumpay na narating ni Amundsen ang South Pole noong Disyembre 1911. Habang si Scott at ang kanyang pangkat ay dumating mahigit isang buwan ang nakalipas, at nasawi sa kanilang pagbabalik noong Marso 1912 dahil sa labis na pagod, gutom, at matinding lamig. Ang mga tala ni Scott, na natagpuan sa kanyang katawan, ay naglalahad ng nakapangingilabot na kwento ng pakikibaka ng kanyang pangkat. Ang lihim sa ilalim ng yelo, sa ilalim ng makakapal na yelo ng Antarctica, ay isang mundo ng mga subglacial lake, na ang ilan ay hiwalay sa labas ng mundo sa loob ng milyon-milyong taon. Ang Lake Vostok, isa sa pinakamalaki, ay nanatiling nakahiwalay sa loob ng mahigit 15 milyong taon. Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na maaaring may mga mikrobyo o buhay na nabubuhay sa ganitong kapaligiran. Sa mga nakalipas na taon, ang pagkakatuklas ng mga extremophile sa mga malalalim na karagatan ay nagbukas ng posibilidad na may katulad na mga nilalang na namumuhay sa ilalim ng yelo sa Antarctica, ganap na hiwalay mula sa ibang bahagi ng planeta. Ang Nazi Expedition, noong 1938, ang Nazi Germany ay nagpadala ng ekspedisyon sa Antarctica na may layuning magtatag ng base sa rehiyon. Ang bahaging ito ng kasaysayan ng Antarctica ay bahagi ng mas malaking plano ng Nazi na palawakin ang kanilang imperyo. Dahil naniniwala silang may mahahalagang yaman ang Antarctica. Ngunit hindi nagtagumpay ang ekspedisyon sa paglikha ng pangmatagalang paninirahan, bagamat nagdagdag ito sa intriga ng geopolitika sa rehiyon noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang Antarctic Treaty, pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nilagdaan ang Antarctic Treaty noong 1950 na nagtatatag ng Antarctica bilang isang lugar para sa agham at pinanatiling walang militar o mga pag-aangkin sa teritoryo. Ang kasunduang ito ay nagpapahintulot ng internasyonal na kooperasyon, kung saan mahigit 50 bansa ang nagsasagawa ng pananaliksik sa Antarctica. Ang kooperasyong ito ay isang bihirang halimbawa ng mapayapang pagtutulungan sa larangan ng agham sa isang lugar ng matinding hamon sa kapaligiran, na pinanatili ang kontinente bilang isang neutral na sona para sa kapayapaan at pagtuklas.